Isa na naman pong kwento na ang pamagat ay Si Ching na Takot sa Dilim. Itong kwentong ito ay nanalo ng Gintong Aklat Award 2000 sa Children's Book category. Ang kwentong ito ay isinulat ni Alele Du Batnag at guhit naman ni Paul Eric Roca. Ginawang libro ng Adarna House. Si Ching ay takot sa dilim. Kapag gabi na, natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pagtulog, gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre o yung nakakatakot na nilalang mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim na bakuran. O may mga higanting galamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila, sa dilim, lumilitaw ang mga maligno o masamang espiritu, mga multo at iba pang nakatatakot na nilalang. Huwag kang lalabas ng bahay, Ching. Baka kunin ka ng tikbalang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Pag nag-umaga na, pagsilay ng liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga maligno at kampo nito. Nang dumating ang kaarawan o birthday ni Ching, niregaluhan siya ng kanyang Tito Ed ng isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya na kung tawagin ay flashlight. Tuwang-tuwa si Ching. Pagdating ng gabi, iwinawasiwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Ching! 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 Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Iniikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa pagtulog. Ha! Takot nyo lang ngayon sa liwanag ko. Banta pa ni Ching sa mga di nakikitang maligno sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon ni Ching. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kanyang nanay sa bahay. Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay at umalis na nga ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim, namatay lahat ng ilaw. Brown out! Anong gulat ni Ching? Agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya o yung flashlight at Ching! Hinati ng sinag ng lente ng flashlight ang dilim. Pero teka, unti-unting lumabo ang ilan ng lente ni Ching hanggang mawala na ang sindi nito. Bakit kaya? Ubos na pala ang baterya. Takot na takot si Ching. Napakadilim at wala pa ang nanay niya. Pumikit na lang si Ching at hinintay na dakmain siya ng mga malamig at mabalahibong kamay ng mga maligno. Ayan na! Ayan na! Nanginginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng mga maligno o mga multo. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mata niya sa dilim. Humakbang siyang dahan-dahan at natisod niya ang nakakalat ng laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala at napansin niyang may kumikinang sa dingding. Umaandap na kulay luntian o color neon green ang mga numbers doon sa malaking orasan sa dingding. May napansin din siyang kumikinang sa plato na nakapatong doon sa may table sa sala. Ang mga bato at lumot pala na uwi sa kanya ng tita niyang mountaineer o umakit pumunta sa bundok doon sa Sierra Madre, makinang ang mga ito sa dilim. Dahan-dahan din siyang humakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinilabutan sa nakita niya. Isang kumikinang na maliit na kristal na lumulutang papalapit sa kanya. Hindi na nakatinag sa takot si Ching nang biglang ang alaga niya palang si Polding. Kumikinang pala ang mga mata ng pusa sa dilim. Naisip ni Ching. Ay, Nakahinga na rin siya ng maluwag.
Naglakas loob si Ching na lumabas sa bakuran. Naaninag niya ang mga puno at halaman. Aandap-andap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching. Tumingin siya pataas. At nagulat siya na mangha siya sa kanyang nakita. Ang dami pala mga bituin ang kumikislap. Tumatawag ng pansin doon sa may kalangitan. Parang ang mga milyong-milyong mga flashlight sa malawak na gabi. Napansin din niyang isang bituin ang lumutang at dumapo sa puno. Lumilipad na isang kulisap na may dala siyang ilaw. Ang tawag pala sa mga kulisap na yan ay mga alitaptap. Mga kulisap na may pakpak na mayroong dalang ilaw. Ang ganda pala pag ganitong madilim. Ang dami palang makikita kahit madilim. Manghang nasabi ni Ching sa sarili. Maya-maya pa, may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga kabahayan. Ano kaya nangyari? Pati na yung bahay nila Ching. May ilaw na! Nang gabing iyon, hindi na nga mga maligno ang naiisip ni Ching sa dilim. Bago siya mahiga, bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay. Nay, pakipatay na po ang ilaw sa silid. At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana bago siya pumikit at natulog ng mahimbing. Yan ang kwento nating si Ching na takot sa dilim.